Jesus Christ, Mighty God. Almighty God, Jesus Christ. happy birthday of the week to everyone. Amen. At amin din pinaabot, pagbati muli sa mga taga-subaybay sa buong mundo. Happy birthday of the week. Amen. Bago po tayo magpasimula sa pagtatalakay ng mga ilang aral sa ating banal na kasulatan, nais ko po na balikan ng kaunti ang napag-aralan natin kahapon na sa aklat ng Roma, talatang City, magsimula tayo sa talatang Kabanatang City, talata 3C. Ganito po ang ating mababasa. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin. Huwag nawa mangyari. Kundi ang kasalanan upang maipakilala ang kasalanan. Sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ang kamatayan. Na nasa pamamagitan ng utos ng ang kasalanan ay naging lalong sala. Pagdating sa verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapuputan ko, yaon ang ginagawa ko. So dito mga kapatid, sa pahapyaw na pag-unawa, makikita natin yung unang panahon kung paano tayo naging alipin ng kasalanan. Kaya sapagkat dito, sabi dito, sapagkat ginagawa ko, hindi ko nalalaman. Pag dumarating kasi yung mga bagay na biglaan sa atin. Ito yung nabanggit ko kanina. Noong unang panahon, puno ang ating puso at isip ng mga bagay na inimbak natin na itong mga bagay na ito, nung matuto tayo mag-araw ng salita ng Diyos, ito'y pala ng mga bagay na ito ay hindi kalugin. Kaya ang ating isip at puso naging hintilan o imbakan ng mga bagay, lalo na ng mga sama ng loob natin sa ating. Kaya nagpapasalamat ako na sa pamamagitan ng pangangaral, naunawaan natin na ang buhay natin ngayon ay nasa espiritual na tayo. Kaya kung ano man ang ating mga nagawang pagkakamali, ang Diyos handa po magpatawad. Kaya sa umagang ito, nato sumabutang ng talata, sa isang talata ng unang Timoteo 6:1. Nais ko na bawat isa o bawat nakikinig, ay lubos natin itong unawain, biniin natin, namnamin natin kung ano ang ibig sabihin. Sapagkat lumapit tayo sa Diyos upang sumunod. Tayo naman tagasunod, may bagay na itinuturo dito. Lalong higit, matagal na tayong naglilingkod sa larangan ng espiritual, dapat po na maunawaan ng bawat isa ang binabanggit dito ng 1 Timothy chapter 6, simula natin sa verse 1. Ang sabi dito, ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin na ang kanilang mga Panginoon na karapat-dapat sa buong kapulisan. Maliwanag po ang talata. Upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay huwag malapas tanan. Verse 2, at ang may mga Panginoon nagsisisakpalataya at huwag mayamot sa kanila, sapagkat sila'y pawang magkakapatid, kundi bagkus paglingkuran nila sila ng mabuti, sapagkat nag-iisip
Nagsisipanampalataya ang mga minamahal at ang mga nagsisitanggap ng kapakinabangang iyong ituro at aral ang mga bagay. So sa dalawang talata na ito mga kapatid, mayroon tayong mapupulot na aral. Igalang natin ang mga namiminuno. Sapagkat bago tayo nagkita-kita, bago tayo napunta sa spiritual mga kapatid, mayroon nag-agay sa atin. Mayroon nagturo sa atin na ang pawang itinuturo sa ikabubuti sa lakad natin sa mundong ito. Katulad ng binanggit kanina sa Roma, napakahirap ang labanan ng mga kasalanan na sa ating una. Kaya gumamit ang Panginoon ng mga kanyang sisidlang hirang upang maipatuloy ang pagtuturo at pangangaral ng mabuting balita sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Kaya dito sa mga binuksan natin talata, nais kong itanong sa bawat isa sa atin. Sapagkat pinag-isa tayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang salita. Tayo na nanghawak sa salita ng Diyos, may posibilidad ba na ibigin natin ang ating mga tagapagturo o ng ating Panginoon Kristo at ikalawa, ang kanyang mga tagapagturo o tagapangaral? Maaari natin sagutin ng oo dahil sa ito'y iinaral sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus. Kaya kung bubuksan natin ang 1 Corinthians 12:13, may mapabasa tayo ng ganito. Sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Ang paliwanag dito, sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayo lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Griego, maging ulitin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang malaking katanungan po dito, katulad ng nabanggit ko nung una, sa pagtakbo ng mga ilang panahon, dumarating ang mga problema sa bawat magkakapatiran sa pananampalataya. Samantala, itinuruan tayo ng Espiritu. Binautismuhan tayo ng Espiritu. Walang pinili dito, maging Griego, alipin, o Malaya. Kaya lagi dito, lumalabas ang katanungan, bakit sa isang grupo magkakaroon ng salumanan? Ibig bang sabihin, hindi natin kaisa ng Espiritu? Sa buhay pananampalataya mga kapatid, lagi ang layunin ng Diyos na tayo'y mag-isa. Kaya binanggit sa ibang talata, mga tiisan lang tayo sa ating mga. Kapag kung tayo ang magkagagatan, sabi nga po kay Pablo, umuubos tayo. Kaya pansinin natin, ang isang panalangin ng ating Panginoon sa Diyos Ama na nasa langit. Buta natin ang John 17, magsimula po tayo sa chapter 15. Ganito po ang ating mababasa. Sabi niya dito sa verse 15, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Itaas natin sa verse 14, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita. Unang nangaral sa atin ng kabutihan ng Diyos ay walang ibang ating Panginoong Kristo. At gumamit siya ng mga ilang mga tagapagturo
ng kautusan ng Diyos na ginamit ang mga ilang lingkod na kanyang mga hinirang. Kaya sabi dito sa 14, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pangkaraniwan na po sa atin na tuligsain tayo ng mga taga-sanglibutan. Kaya dito, ang nais natin maunawaan dito, ang tinatawag kung paano natin makukontrol ang ating sarili na matuto tayong magpakumbaba at magpahinuko. Amen? Sapagkat itinuturo. Nung binabasa ko ito kanina, nasusugatan ang ating. Subalit, sinasabi ko, ang tao may kahinaan. Kaya nga ang hinihiling natin ang gabay ng puso at nubay ng Diyos o ng Espiritu upang siyang magturo sa atin, magpala sa atin sa lahat ng bagay na itinuro niya sa atin. Amen? Itaas pa natin ang 3C. Ngunit ngayon ay paririyan ako sa iyo, ang ating Panginoong Kristo ito nung manangalangin sa atin. At sinabi ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan. Itong mga bagay na ito sa sanglibutan siya natin muling pinag-aaralan para ating lubos na maunawaan. Upang sila'y mangagtamo ng ating kagalakan ganap sa kanayray. Kung ating uunawaan dito, hindi tayo magiging ganap na galak kung tayo'y gumagawa ng laban sa kalooban ng Diyos. Itaas pa natin ang talata. Samantalang ako'y sumasa kanila, isinasaysay ng ating Panginoon sa kanyang panglangis sa Diyos Ama, na sabi niya, samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Pansinin natin sa isang grupo, sa isang iglesia, sa isang komunidad. Nakasulat pala sa Biblia na mayroon nakakasama minsan tayo ng mga anak ng kapahamakan. Hindi ito tuligsa o anuman ang sino man tao, kundi nasusulat sa banal na kasulatan na maging ang ministeryo ng ating Panginoon sa loob ng 3.5 years, mayroon siyang kasama na anak ng kapahamakan. Ano ang itinuturo sa atin? Diba? Sa 12, taas natin, at wala na ako ika sa sanglibutan, sa 11. At ang mga ito ay nasa sanglibutan. Sino ang mga ito? Yaong tumanggap ng turo ng Diyos. Yaong gumanap ng katuwiran ng Diyos. Yaon ang mga tunay na mga kagusunod ng Diyos. At ang mga ito ay nasa sanglibutan. Tayo yun nagsisikap na makasunod. Nananampalataya sa ating Panginoon. At ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga binigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya natin iisa. Ito po ang pinakamalaking problema sa mundo. Kung paano tayo maging isa. Kaya bilang mga tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, o tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, walang kulang ang banal na kasulatan upang hindi natin maarok ang nais at ang purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang banal na kasulatan, kumplito ng pagtuturo.
at inagagpayang pa tayo ng kanyang mga hinirang na maglingkod at magturo ng kabutihan ng Diyos. Ang kumustahin natin mga brothers and sisters, yung turo, ano ang nagiging development sa bawat isa sa atin. Dahil dumarating nga ang panahon, tulad ng nauna ko na hindi natin napipigilan. Ang advantage natin bilang tayo yung mga tinuruan, mayroon tayong tagapamagitan. Kaya pwede tayong direkta makahingi ng tawad sa Diyos. Subalit kung naganap ang isang hindi magandang pangyayari, atin ituudlog at ihingi natin. Sapagkat ang Diyos, siya ang Diyos ng kapatawaran. Itong nabanggit natin na anak ng kapahamakan, ano ang mga ginagawa nito? Amen? Ang kahulugan ng son of perdition, mga kapatid, ang tao kung ang patutunguhan ng tao ito ay minsan ang layunin nito sa ipagtatawasan ng mga bagay na pinurooban sa Diyos. Tingnan natin ang Roma 9:22 hanggang 23. Ganito po ang ating nababasa. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan? Ang tinutukoy po dito, yaong mga tao na tinukoy ng mga anak ng kapahamakan. Ang binanggit dito, ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan? So kung titingnan natin ang talatang ito, may badya na hindi maganda para sa taong gumagawa. At ipakailala ang kanyang kapangyarihan ay magtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlang ng galit na nanagahanda sa pagkasunod. Alam na natin kung saan tutungo ang salungat sa katuwiran ng Diyos. Verse 23, at upang maipagkilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlang ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. May dalawang sidlang dito na pinanggit. Tumutukoy ito sa ating personal. Saan tayo nabilong sa dalawang sisidlang ito? Tayo ba'y nabilong sa una na binanggit dito? Diyos, inibig tayo pakilala ang kanyang kapangyarihan at magpahinunog sa mga sisidlan ng galit na naghahanda sa pagkasunod. O doon tayo sa mga sisidlang ng awa na kanyang inanda ng una pa sa kaluwalhatian. Naglagay siya ng mga tagapangaral ng mabuting balita. Nasa atin po ang desisyon sa bawat isa sa atin kung alin ang dapat natin sundin. Kaya napakahalaga po sa araw nito na ating itulubos ng maunawaan kung ano ang nais parating sa bawat isa sa atin. Balikan natin ang kaninang talata na una kong binuksan, ang 1 Timothy 6:9. Muli natin babasahin para may makuha po tayong aral dito. Magsimula tayo sa number 1. Ibabalik ko po yung binasa ko kanina. Ang lahat ng mga alipin na nasa ilalim ng pamato kay ari rin ang kanilang mga Panginoon nakarapat dapat sa buong kapurihan. Upang sa pangalan ng Diyos ay huwag, ngalan Diyos at ang aral ay huwag malakas tanahan. Kristo, at ang may mga Panginoon ay magsisampalataya at huwag mayamot sa kanila. Pagkat sila'y pawang magkakapatid, kundi bagkus paglingkuran nila silang mabuti.
yaong nga namiminuno sa atin, paglingkuran natin sila ng mabuti. Sapagkat nag-iisip, nagsisisampalataya ng mga minamahal, ang nagsisitanggap ng pagkapinagabaran, iyong itinuro at mga bagay na ito. Verse 3, kung ang sinuman nagturo ng ibang aral, madalas ito sa atin marinig, at hindi sumasang-ayon sa mga salita ng galing sa makatuwid, sa mga salita ng ating Panginoon Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Kung ang sino man magturo, tagapagturo po ang pinaabutan nito ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa salitang nakakagaling sa magatuwid baga sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Verse 4, ang gayon ay palalo. May sumatotal agad. Ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghirian, mga pagkakaalib, mga pag-aalipusta sa mga masamang akala. Verse 5, pagtataltala ng mga taong masama at ang pag-iisip na salat sa katotohanan, na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Verse 6, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabang. Ang papapaging banal, mga kapatid, may kasiyahan idinunod at malaki ang kapakinabang, both physical and our spiritual life. 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman, idinidiin tayo dito bilang tayo'y nilikha ng Diyos. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, tayo'y pinanganak na hubot-hubad mula sa ating mga magulang. At wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ito po ang katayuan natin. Sa verse 8, ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Maliwanag po. Pagdating sa verse 9, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at silo at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa tao sa kapahamatan at kamatayan. So sa umagang ito, nagpapasalamat ako, mga brothers and sister, na sa munting oras sa pagbabagi natin ng salita ng Diyos, ay meron tayong napulot na mga aral sa ating buhay. Lalo na sa ating larangan na espiritual natin. Lubos po akong umaasa na patnubayan ng bawat isa ng banal na espiritu ng Diyos na atin ito maisa pamuhay. Amen. Kaya sa pamagang ito, mga kapatid, muli binabalik ko ang pinakamataas na papuri at pagluluwalhati sa ating Panginoon, Jesus na siyang Kristo sa ating buhay. Maraming salamat, magandang umaga. Happy first day of the week. Tuloy po ang ating sishare ng araw ng Diyos sa bawat isa at sa mga kapatid sa pananampalataya sa iba't ibang panig ng daigdig. Malinaw po yung ating narinig sa sulatan ng kalakay ng ating kapatid na si Pastor Mango. Tungkol po sa pagkilala ng tao sa Diyos, paglilingkod ng tao sa Diyos, at sa mga taong naglilingkod na sa Diyos. At ipinakita ko na mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, merong mga katanungan na ini-emphasize po kanina na
ito po ang isa sa mga napansin ko po doon sa talatang iyon. What those the vision is for an appointed time means. Sapagkat ang tanong na ito ay tungkol sa mga vision. At pag sinabing vision, yun po ay biblical na salita. Mga vision ng mga propita, mga pamitain, na ito po ay nangyari din sa ating panahon, na kapag pinag-aaralan ang Biblia, ang salita ng Diyos, sa atin ay nakikita natin ang mga pangitain. No? At itong mga pangitain ay hindi po mula sa sinuman, kundi ito po ay inaaral natin na ito ay mula sa Diyos. Dahil pag sinabing, what does the vision is for the appointed time means? So pag in-apply mo dito yung length of time, hindi siya applicable sapagkat ang vision po ay tumatakbo po siya ng hundreds and thousands of years. Like today, we have 2024, no? Na yung 2024, nagdaan po siya ng hundreds and then thousands, na pag sinabing vision, ang vision po ay nag-continue in every appointed time of God through Jesus Christ. If we talk Christianity, pag sinabing through Jesus Christ, yung word na sovereignty of God through Jesus Christ, or servants of the Lord, you need to surrender, you need to claim, you need to emphasize, you need to live the visions of God. So lahat ito came from the sovereignty of God. Pag sinabing sovereignty, makapangyarihan, supreme God, Almighty God. At yung binanggit dito for the vision is yet for an appointed time. Is a powerful statement about God's sovereignty and certainly of His promise. Ang verse na ito ay pinakita ko kanina sa ating pagbabasa, yung malinaw po na isinisir sa atin, na kung masunod ng tao, may pamuhay ng tao, at makalabas ang tao sa traditions of man, under Colossians chapter 2 verse 8, ibig sabihin, kilala niya at kinikilala niya yung makapangyarihan Diyos. Na itong makapangyarihan Diyos, ito yung naglikha ng langit at ng lupa. So, iingatan mo ngayon yung kapayapaan, iingatan mo ngayon yung katuwiran ng Diyos, at hindi tayo gagawa o ang sino man ng pamamaraan sa ating sarili na nagbibigay ng division at argumentation. Yun kung tinutukoy ng scripture kanina. At meron pong isang ipinakita dito na magaganap kapag hindi po na-enforce yung pagkilala that the sovereignty of God is powerful. Ito po ang magiging implication nito sa time natin kapag hindi po natin kilala ng todo itong mga vision, sapagkat ang vision po, tumatakbo siya ng hundreds and thousands of years. Ang length of time, katulad siya ng material things, na after 3 years, 2 years, nag-fade yung mga bagay, pero pwede pa siya gamitin. So, hindi siya bibigay ng conclusion if we use length of time, sapagkat yun ay knowledge ng tao at may perimeter po, sapagkat ang tao kapag nagbigay ng conclusion, hindi siya makapagbigay ng kalawatian sa Diyos. So, ang drive po kanina sa talata, kilalanin mo ang Diyos as King of Kings and Lord of Lords, also the sovereignty of God, na tayo naglilingkod sa Panginoon through Jesus Christ. Every one of us nagkakaroon po ng vision. It's not a length of time. Kasi po, pag ginamit natin yung length of time, yung word na yan ay para na po yan sa mga material things. Hindi po siya pwedeng i-apply sa spiritual. Sapagkat sa spiritual po, ay tumatakbo siya from Genesis to Revelation, na pagdating sa time natin, if we took ordinance of God, ang continuous yun hanggang sa time po natin.
wala pong na-abolish doon liban sa mga batas na pinairal sa Old Testament. Pero Jesus Christ sa time natin, ipinakita po ang mga kapahayagan ng Diyos, ang mga kaunawaan binigay ng Diyos, na pagdating sa ating panahon, pag dumating sa iyo, pag dumating sa akin, at titiyakin mo na ito ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at makapagdeklara sa kanyang sarili, sa Diyos, na ito ay galing sa makapangyarihang Diyos. So pagka galing sa makapangyarihang Diyos, ipapakita sa atin ang dulot nito na ito ay makapagbigay ng kapayapaan. Ngunit kung makapagbigay po ng trouble and argue, ibig sabihin hindi galing sa Diyos yung vision na yan. Amen. So panganib po yan, sapagkat if you are a pastor in your church at hindi mo nasundan ang tamang vision, ipapakain mo yan sa mga membro, hindi na magiging healthy, hindi laso na po yan. Okay, bibigyan ko po kayo ng pagsishare dito po sa sulat ni Propeta Habakuk. Okay. Dito po sa talatang ito, that this verse comes from the dialogue between the prophet Habakkuk and God. Ayan na. Ang propeta nakipag-usap sa Diyos. Kaya po ang propeta ay tinawag na mouth of God. So if we took visions, vision, on that visions is coming from our God Almighty, the Supreme God, the sovereignty of God, that all of this that must be surrender unto our sovereign God. So, ganun po kasila, no? Ang paglilingkod sa Diyos, ang pagsunod sa aral ng Diyos. So, dito po sa chapter 2, ipinakita po ng verse 3, sapagkat ang pangitain ay panahong takda pa. Yan na. Panahong takda pa, itatakda pa ng Diyos. Okay? So malinaw na ang pagtakda hindi galing sa tao, kundi sa Diyos. At nagmamadali sa pagkatapos at hindi nagbubulaan, bagaman nagluluwat at hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating hindi magtatagal. So kailangan marunong ka magantay ng 1 year, 2 years, 3 years, sapagkat dahil promise ng Diyos, ang vision na binigay sa ng Diyos, darating at darating. Huwag kang mainit. At hindi mo na siya mamadaliin. Sapagkat pag minamadali mo siya na ang vision na ito, hindi siya kinikilala na mula sa Supreme God, that the sovereign God in our time, in the name of Jesus Christ, ipinakita po na hindi siya maging injustice sa panahon po natin, kundi God will be able to give us the justice comes from God, the righteousness of God, para po ang buong buhay niya talagang total surrender into our sovereign God. Okay. So dito scripture, malinaw po sa verse 2, malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon. So yung travel po, ipinakita na dito. Yung time ng pagtakbo ng panahon, ipinakita na rin po dito. So merong isang scripture dito na kailangan pabasa din natin sa paliwanag ni Propeta Daniel. Dito po sa verse 3, makikita natin ang paliwanag ko dito. Okay, gamitan ko ng flashlight. Medyo madilim ng kunti. Tingnan natin. Dito sa sulat ni Propeta Daniel in chapter 10, verse 14. Okay, tingnan natin sa chapter 10, verse 14. Sa sulat ni Propeta Daniel ko. Okay, Tagalog. Sige. Daniel chapter 10 verse 14. Ganito po ang ating mababasa sa Tagalog. Ngayon nabarito ako upang ipatalastas sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw. Now, if we talk promise of God from the Old Testament time, okay, from the prophecy, from the prophet of God, from the Old Testament, like Daniel,
Ang propesya na yan ay halos nabasa at nalaman natin na ang katuparan ng lahat ng propesya, lahat ng vision, ay kay Jesus Christ. At yung propesya na yan, nilinaw din na the fulfillment of all things come, which is our Lord Jesus Christ, na dito sa propesya ni Propeta Habakkuk na ito, kapag vision ang pinag-uusapan, palitain, titiyakin ng tao sa kanyang pananampalataya mula sa Diyos, tinanggap mula sa Panginoon, na ito ay mula sa sovereign God. Sa kapag mula sa sovereign God, hindi pwedeng sirain ng tao yung pangitain sapagkat yung promise ng Diyos, pinatunayan na ng Diyos si Abraham na talagang pinagpala si Abraham ayon sa promise ng Diyos. So kung titingnan mo, ang promise ng Diyos kay Abraham, hindi lang kay Abraham nagtatapos, hanggang kay Isaac, hanggang kay Jacob, at hanggang sa panahon natin. At ang taon natin, 2024. Ngayon, hanggang sa next generation pa po yung promise na yan. So saan nagmula? Doon sa vision ng mga propeta, hanggang kay Habakkuk, hanggang sa time natin. So ang vision, hindi siya pwedeng madadalain. At hindi mo i-enforce ang length of time sapagkat ang length of time ay para lang po sa tao yan, hindi para sa Diyos. So as a servants of the Lord, ang tamang pong paggamit dito ay visions. Now, in every individual to the servants of the Lord, meron pong mga vision yan. Kapag ako at kayo ay binigyan ng vision sa Diyos, ang vision na yun, titiyakin natin na ito ay mula sa sovereign God. Sa pagmula sa sovereign God, isasubmit mo sa Panginoon yan, yung vision na yan, in 3 months, 4 months, or 1 year, or ilang years, ma-survive niya yung mga taon na yun, mga araw na yun. At hindi mo siya pwedeng makadaliin yung vision na yun sapagkat una, nasa isip niya, ipagkaloob ng Diyos yung kanyang pangako doon sa kanyang mga lingkod na pumitin nila sa kanya bilang supreme God. Now, in the name of Jesus Christ, sa time natin, dinidate po ng Scripture, pakibasa mo na, John chapter 14, verse 13. John 14:13. Mm. At ang anumang iyong hingin sa aking pangalan, Mm. ay yaon ang aking gagawin, Mm. upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Ang Ama ay luluwalhati sa Anak kapag anumang hingin natin sa kanyang pangalan, na sa pangalan na mula sa Ama na ibinigay sa kanyang larawan in the name of Jesus Christ, kapag hiningi natin sa kanyang pangalan, ibig sabihin, una, kinikilala ng tao na ang promise ng Panginoon, vision mula sa mga propeta at ibinigay sa isang lingkod ng Diyos, na ang pagiging supreme God, yung false sovereign, na ang kanyang pagkilala doon sa Diyos, that He is the powerful, that He gave us a statement, that and certainly and His promises. So, sinabing promises, ang dami niyan, hindi lang isa. This comes from the anyone from the prophet, where Habakkuk is perplexed by the injustice and wickedness he sees around him. So ibig sabihin, ang propesya na binigay ng Diyos kay Propeta Habakkuk, ang hirap pala ng trabaho ng isang propeta. Then nakita niya sa bayan, lumalakad, hindi ayon sa katuwiran ng Diyos. Ang bayan lumalakad ayon sa kahinaan. Na marami pong nakikinig sa sulat ng mga propeta at naniwala sa aral ng Diyos, naiinip ang tao. Nasaan ba yung pinapangako ng Diyos? Bakit 5 months na, 3 years na, 4 years na, ba't wala pa yung promise ng Diyos? At yun ang nangyari po sa bayan. Pag sinabing prefixed by injustice and wickedness he sees around him, yung tao po naguguluhan na sa kanyang sarili, na habang hinihintay niya, inaasam yung mga bagay, naguguluhan siya sa kanyang sarili dahil inisip niya yung vision dumating sa kanya galing sa Diyos pero hindi pala galing sa kanya. Anong nangyari? Because by the injustice of wickedness. Anong kahinaan? Kahinaan ng laman.
ano yung kailangan ng laman, yung lumalakad hindi ayon sa Espiritu. On that vision is not coming from our supreme God. It is coming from, alam niyo na kung saan galing. Now, ang promise ng Diyos is from the prophecy. Okay? Tumatakbo siya ng maraming panahon. Ngayon, ipinakita nito sa Scripture sa sulat ni Propeta Daniel, binasa ni Pastor Armando. Dito po, pakiulit Pastor sa talata niyo. Chapter Daniel chapter 10, verse 14. Daniel chapter 10 verse 14. Ngayon, parito ako upang ipatalastas sa iyo kung ano ang nangyari sa iyong bayan sa mga huling araw. Tuloy. Sapagkat ang pangitain ay ukol sa marami pang araw. At ng kanyang masalita sa akin ayon sa mga salitang ito, ay aking itinungo ang aking mukha sa lupa at ako'y nakipi. Now, to give an example. Ang maraming araw na yun kung 1 year or 2 years. At pinasok mo yung salitang length of time. Na yung length of time ay 1 year lang. Pero ang maraming araw tinutukoy ng Diyos umaabot halimbawa ng 2 years. Noong inutosan si Moises ng Diyos, hindi lang isang beses na si Paraon na quick ang kanyang puso na sundin ni Paraon ang sinabi ni Moises na galing sa Diyos. Ang daming sakripisyo ginawa ni Moises. Hindi lang once. Pero dahil sa sinabi ng Diyos sa kanya, sinunod po niya yun. Ngayon, ang sakripisyong ginawa ni Moises ay hindi para sa kanya, kundi dahil sa pagsunod sa Diyos. Why? Because he is the prophet of God na kanyang tinitingnan mabuti, pinakinggan niyang mabuti, na yung kausap niya Diyos. Like Habakkuk, ang kanya pong kausap nito, Diyos. Also in our time, every individual as a servant of the Lord, as Christ believers, ako at kayo, babae na natin, titiyakin mo kausap mo dito, Diyos. Pag pastor ka, bishop ka, titiyakin mo ang kausap mo, Diyos. Hindi ka pwedeng makikinig sa sino mang payo, sino mang nag-advise, at hindi ka pwedeng hindi magkaroon ng transparently, at kailangan magiging immediate ka sa lahat ng bagay, sapagkat ang kausap natin as a servants of the Lord is Diyos. Ngayon, yung paliwanag ni Propeta Daniel, tuloy mo sa scripture ba, so? 16 na po tayo. At narito isang gaya ng nakahawig ng anak ng mga tao, ay humipo ng aking mga labi. Nang magkagayoy, binikok ko ang aking bibig, at ako'y nagsalita at nagsabi sa kanya, na tumayo ka sa harap ko. O Panginoon ko, dahil sa pangitain, ay nagbalik sa akin ang aking mga kapanglawan, at hindi nananatili sa akin ang lakas. Yan. Tuloy. 17, sapagkat paano makikipag-usap ang lingkod nitong aking Panginoon sa Panginoon kong ito, sapagkat tungkol sa akin ay biglang nawalan ako ng lakas. Paano makipag-usap ang taong yan sa Diyos? Amen. Sapagkat ang vision tumatakbo ng hundreds and thousands of years, ngunit ang length of time, if we use length of time, ang tao, instead 1 week, ang gusto ng tao, 1 day lang. Amen. At doon sa pagmamadaling yun, ang tao nagkakaroon siya ng conclusion sa vision na yun, na kapag hindi nangyari, ang sabi ng scripture, paano siya makipag-usap sa Panginoon? Amen. Paano siya makipag-usap sa Diyos? Halimbawa, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Lord, sorry po, dahil pinamunahan kita sa vision na yun. Nasa iyo, Lord, kung tanggapin mo ang aking pagpapatawad. Kung hindi, okay lang. Kung patawarin mo ako, okay lang. Ganyan ba ang pakikipag-usap sa Panginoon? Hello? Hindi po ganun. Pag humingi ka ng galad sa Diyos, iyak mo sa Panginoon. Pag gusto mong isurrender ang iyong sarili sa Diyos, iiyak mo sa Diyos. That totally, that you can give total surrender unto the Lord. Wala kang iiwan.
Kasi pag iniwan mo yung salitang hindi ayon sa katwiran ng Diyos, on that vision is not coming from God. Iba na ang bumubulong sa tao yun. Yes. Hindi na Holy Spirit, kundi God's Spirit lang. At tayong mga lingkod ng Diyos, magsuri tayo mabuti sapagkat pag sinabing injustice, wickedness, ibig sabihin, ang taong ito ay na penetrate ng injustice visions, also the wickedness na nakikita sa kanya, kaya naguguluhan na siya ang dapat gawin, which is the word perplex. P-E-R-P-L-E-X-E-D. Hindi niya alam anong gagawin. Para siyang isang barko na walang timon, tumatakbo ka walang direksyon. Walang ano, At tiyak yun, dahil ako driver po, timonil. timonel din po ako ng pambot ng tawagin sa Bisaya in 5 years. At may sarili po kami noong pambot. Importante ang timon. Na ang timon natin, yung ating supreme God, which is our sovereign God. Na ito ang pinakamagapangyarihan sa lahat. Ngayon, sa paliwanag po ni Apostol Pablo sa taga-Hebreo tungkol po dito, yan na, meron siyang napakagandang share sa atin sa umagang ito sa pagdiriwang natin ng first day of the week. Hebrew chapter 10 verse 35. Verse 35. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala. Yun. Na may dakilang ng timpala. Pag nagkaroon ka ng pagkakatiwala, that you can see all things, that everything can give glory and honor unto the Lord, at nakijoin ka na ng 3 years, 4 years, and you can see the perfect will of God. Lahat ng trials naka-overcome ka, lahat ng pagsubok naka-overcome ka, at dumating ang panahon, ang pagsubok. Ang sabi ng Scripture, huwag mong Itakwil ang iyong pagkakatiwala. ibig sabihin, kung dati kang naniniwala sa katunayan ng Biblia at vision ng Panginoon na itinuturo sa kanyang mga lingkod at isinabuhay, like me, na meron akong patutuo sa buhay, ginagawa ako ng Diyos, like Pastor Armando, kayo, at ang sino pang mga nasa labas na nasa loob ng iba't ibang mga churches, isang patunay po yan na pinutayan ng Diyos na talagang ang Diyos ay makapangyarihan. Dahil kung tayo sa sarili natin, wala tayong kapangyarihan na pwedeng magbago sa ating sarili. But because of our sovereign God, nakita sa atin ang katunayan na yan. Ngayon, sa paliwanag ni Apostol Pablo, na ipinakita kayo na sa verse 37, tuloy mo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis Yun. upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ibig sabihin, ang kailangan lang nating pagtitiis. Amen. Hindi upang pakikipag-away, hindi upang makipag-alit, at hindi upang baguhin natin ang vision ng Panginoon. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya kanina, paggalang sa mga ginamit ng Diyos, actually, may ginamit din ang Diyos sa akin until now, yung revelation na yun, pinagpatuloy ko. Amen. Hindi ko binago sa tulong ng Diyos. And malinaw ang sinabi ng Scripture, respect, double honor Amen. sa Timothy. Pagka nagkamali siya ng isang beses, meron pang isa. At yung double honor na ito, bigay ng Diyos sa isang lingkod ng Diyos. Kaya ang isang lingkod ng Diyos, kapag may vision at kasama ka sa lingkod ng Diyos as a church, obligado kang magtiis din. Sapagkat yung pagtitiis na yan, anong kasunod? Darati ay pagtitiis. Sapagkat sa madaling panahon, siya paparito at darating at hindi magluluwa. Ang sinabing Pagtitiis, darating at pangako hindi pala din magluluwat, yung pangako ng Diyos, Amen. hindi magluluwat yun. Ang kailangan mo ng pagtitiisan. At doon sa pagtitiis, huwag kang gagawa in any action against the sovereign God. Pag ginawa mo yun, hindi mo na malay-malayan na dumating na pala sa'yo, hindi mo nakikita yung hinahanap mo. Dahil hindi ka nakatiis. Dahil sabi ng Scripture, habang hinaharap mo yung pagtitiis na yun, kinakailangan naluwalhati ang Diyos.
Hindi pwede po na nagtitiis ang isang tao sa paglilingkod sa Diyos na meron siyang gagawing laban sa Diyos. Pag meron siyang ginawang laban sa Diyos, yung pangako ng Diyos na darating na hindi maglulukat, yung pangako ng Diyos, okay? Tuloy tayo. Anong sabi ng Scripture? Sa verse 38, ngunit ang aking lingkod na matuwid at mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ang aking kaluluwa. Amen. Ang kadalasan nating interpretation sa pag-urong, dati kang born again, hindi ka nag-born again, umurong ka. Dati kang Roman Catholic, born again ka, umurong ka. Ang tinutukoy po sa lingkod ng Diyos kapag umurong siya, ibig sabihin, kapag nainip siya sa vision at nadala siya ng wickedness of the flesh, Droma. galit, puot, at lumayo na siya doon sa dati niyang natutunan sa Diyos. Napinitreat na po siya ng wickedness of the flesh, at the same time, injustice. Pagka pinasok ang tao ng injustice at saka wickedness of the flesh, at nakita natin sa kanya around him, ang problema niyang malaki, yung the word perplex. Magulo na isip mo. Hindi mo na alam ang dapat gawin. Galing. Wala nang kapayapaan ang isip mo. Amen. Amen. Kaya itong pinasalamatan natin sa Diyos, pinapapurihan natin ang Diyos sa propesiyang ito, that if we talk sovereign God in our time through Jesus Christ, ito po ang implementation niya. Kaya na, are we ready? Amen. Okay, Psalms chapter 2 verse 6. Psalm chapter 2 verse 6. Amen. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Yes. Tuloy. 7. At king sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng aking Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, ipinanganak kita. Yan. Wala na pong apo pinag-usapan ha. Ah, Anak na. Wala nang apo. Amen. Na apong tagapagmana. Anak na po. Amen. Kaya binigyan karapatan ng maging anak ng Diyos. Okay? Ngayon, ang sabi dito, inilagay na ng Diyos ang kanyang hari. Alam na natin kung sino yan. After his death and resurrection, umupo siya sa kanan ng Ama as a King of King and Lord of Lord. So yung King na yun, si Jesus Christ na. Pagkitin natin mabuti. Okay. So, ang katuparan, Isaiah chapter 9, verse 7. Pag-upo ng King, anong pairalin niya? Sapagkat ang katuparan ng vision si Jesus Christ. Amen. Okay. As a King of King and Lord of Lord. Ang paglago ng kanyang pamamahala at kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian. Ngayon, pag sinabing hindi magwawakas, ang pinaiiral nito ang kapayapaan. Pag pinaiiral ang kapayapaan, hindi magwawakas yun sapagkat yung kingship time ni Jesus Christ, ang pairalin niya, yung kapangyarihan ng ating Almighty God. Amen. Pagdating ng Isaiah chapter 32 verse 1, ayon din po dito, 32 verse 1. hmm, Ganito po ang ating mababasa. Isaiah, Narito, isang hari ay maghahari sa katwiran at mga pangulo ay magpupuno sa kahatulan. Ibig sabihin, pag dumating ang vision na yun ay mula sa hari ng katwiran. Amen. Na ang hari si Jesus Christ, na ang vision na yun, ang katwiran si Jesus Christ, ang appointed time ng Diyos nung sa kanyang promise, darating at darating, pero dadaan ka muna sa pagtitiis, hindi ka pwedeng magmadali. At habang hinihintay mo yung pagtitiis, gagawa ka ng mga bagay ayon sa katwiran ng Diyos. At ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, mag-i-increase yung kapayapaan like the kingship time of our Lord Jesus Christ, if you are under Jesus Christ's government. Now, ang paliwanag din po ni Propeta Jeremias dito, through Jesus Christ in our time, in how can we declare the sovereignty of God in our time? Daniel chapter 7 verse 14. Daniel chapter 7 verse 14. 7:14.
Ganito po ang ating mga. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa Kanya. Bakit hindi na lang ang Panginoon maglingkod sa bansa at wika? Bakit ang bansa at wika maglingkod sa Panginoon? At siya ang Ibig sabihin, ang sistema ng daigdig na ito, okay, na hindi nakasunod ayon sa katuwiran ng Diyos, sa vision ng Panginoon, ng mga propeta na mula sa Diyos, lahat ito ay may question sa Diyos. Ano yung question na meron sa daigdig na ito? Halimbawa po, ang first day of the week, dineclare na linggo. Chapter 28 verse 1, sa unang araw ng Linggo, sa pagtatapos ng Sabat sa unang araw ng Linggo. Lahat ng propesyon sa buong daigdig, alam nila na ang linggo ay hindi first day of the week. Kaya po, ang daigdig na ito magpasakop sa Panginoon. At hindi ang Panginoon magpasakop sa daigdig na ito. Amen. If there is any calendar today, like Gregorian calendar, we respect Gregorian calendar for a social, personal, working days, schedule, ginagamit natin yung calendar. But if we talk the sovereignty of God, ang kalendaryo po na dineclare ng international calendar ay hindi na po siya pwedeng gamitin para po sa schedule ng celebration sa Panginoon. You know why? Based on the scripture, ipinakita po na ang wika, ang bayan, ay magpasakop sa Panginoon. Ibig sabihin, ituturo ng Diyos sa kanyang mga lingkod, yung vision na ito ay magkaroon ng katuparan, and that is why we stand up the pulpit every day, every week, every month, every year, to talk about, to share about, to spread about the sovereignty of God, local, international, sapagkat based on the scripture, ang bayan, ang wika, ay magpasakop sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Even in the leaders today, in every president and every nation, obligado ako at kayo ay magpasakop sa Panginoon. Kung ginagamit ko ang aking bibig para pagsabihin mo kayo, para kayo magawa, sapagkat yun ay kalooban ng Diyos. Ngayon, sinabi ng Diyos sa panahon natin, sa New Testament time, ang tungkol din po dito. Okay? Lucas chapter 1 verse 33. About the sovereignty of God. 1:33. Hmm. At siya maghahari sa angkan ni Jacob, Yun. magpakailanman, Hmm. at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Ibig sabihin po, magmula kay Abraham, Isaac, at Jacob, at doon lumalabas yung 144,000. Now, in our time, through Jesus Christ, as a King of Kings and Lord of Lords, by His kingship time today, under His government, okay? So those servants of the Lord today, hindi na siya pwedeng kakapit doon sa angka ni Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Saan siya kakapit? Doon sa King of Kings and Lord of Lords. Sapagkat ibinigay na ang full authority sa ating Savior in the name of Jesus Christ, and supposed to be tayo as a Christian being, susunod tayo doon sa King. Amen. So pag susunod ka sa King, fully, that you need to surrender and you need to give your faith into God, the full sovereign, na talagang ibigay mo yung 100%. Lord, tama ba ito? Pwede ba ito? Hindi ba ito mali? Baka akin lang ito, Lord. Tulungan mo ako na baka maituro ko ito na maging lason sa mga tao. Sapagkat ang vision ng Diyos na ibinigay sa mga propeta, nagkaroon ng kaganapan at si Kristo ang tungkol dito. Amen. Tayo believers lang. Hindi naman tayo kasama dyan sa Scripture. Under Romans chapter 11 verse 29, ang kaloob ay hindi nagbabago. Tinawag niya akong pastor, tinawag niya akong bishop, tinawag niya akong servant of the Lord. Okay lang, tawagin niya akong brother, okay lang. At makikita niyo sa kaloob ng isang tao, kung ano po ang nagpapangsyon sa kanya, ayun ang kanyang gift. Pag tinawag niyo na sa iyo, praise the Lord.
Pero kapag tinawag mo siyang bishop, under the traditions of man, hindi ko pong bishop yun. Pag tinawag mo siyang pastor, pero ang feeding, naglaso ng mga paa, hindi pastor yun. Yes. Amen. And one thing that we need to know in our time, to have a great and perfect will of God, to give full, total surrender to our sovereign God, which is our Lord Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, ipinakita ng Scripture, John chapter 1 verse 49. Sabi niya dito, 49. Ganito po ang ating nabasa. Sumagot si Nathanael sa kanya, Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Yeah. Ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Amen. Malinaw po yan, ha? Hindi na matatanggihan natin ang pagiging king ni Jesus Christ, not only for the Israel, also in our time, as a Gentile before. Now, the sovereignty of God that we can see through Jesus Christ. So, ang lahat po ng vision from the prophet of God, since then, up to in our time, ipinakita po na kung paano ang sabi ni Nathanael sa Panginoon, yun din ang ating sasabihin ngayon. Itong panggoberno ay mula sa King of Kings, from the Israel also in our time. Ang pastors and bishop ay nasa ilalim ng panggoberno ng Diyos in the name of Jesus Christ under His kingship time. So lahat ng vision na yun ay pinangako ng Diyos na inasahan natin na kailangan magtiis tayo, yun ang pagtitiis na ito, hintayin natin ang perfect implementation ng kanyang vision sapagkat pag hindi natin hinihintay po, maguguluhan lang tayo at magkakaroon lang po tayo ng penetration ng wickedness and godless at the same time injustice. Eh ngayon, kung may naniwala sa atin na mali ang ating tinuturo, kung may naniwala sa atin, kalaban natin yan. Hindi natin kakampi. O di yung kasama na yun, papanig na. Eh, hindi natin yan kapatiran. Huwag na natin pansinin yan. Eh kung may naniwala sa kanya. Therefore, as pastors, as a servants of the Lord, yan ang encouragement ko sa sino man, as office of the bishop. Mayamat na hirap, simpleng pagkatao, may katulangan o sobra, welcome pa rin natin. Sapagkat ang vision magkakaroon ng katuparan niya. There is a truth and there is a false. There is darkness and there is light and there is anything comes from God. Kaya lang ang sabi, mag-ingat kayo. Ngunit doon sa pag-iingat, salamat sa Diyos sapagkat under John chapter 14 verse 26, ang Espiritu Santo ay magtuturo sa lahat ng bagay at magpalaala sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, if there is the Holy Spirit lead you, hindi ka pwedeng maging malimutin, hindi ka pwedeng maging magkulang sa pagtuturo. Na ang karunungan kapag galing sa Diyos, sa akin ng Espiritu, ay banayan. Ngayon, kung ituturo mo ito na parang pinipilit mo ang tao, hindi galing sa Diyos yan, kundi galing sa kanyang sarili. At merong paliwanag sa Scripture po, sa John chapter 18 verse 37, about the sovereign of God. John 18:37. Amen. Dito po ang Chapter ating 18 verse 37 of John. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, ikaw nga ba'y hari? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito, na parito sa sanglibutan upang bigyang ang katotohanan. At ang bawat isa ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Hindi by group, kundi bawat isa. Individually. Sinabing bawat isa, ang bawat isa ay mag-iingat na sasama siya sa isa't isa, makijoin siya sa isa't isa, aralin niyang mabuti, hingiin niya sa Panginoon, Lord, tama ba itong naging pasya ko?
But ayon sa Scripture, individually, ang Diyos ay tumatawag at nagbibigay siya not only by group, also individual. Amen. At dito po, ipinakita din sa sulat ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 15, verse 25, dito sa time ng kingship time of our Lord Jesus Christ. 10:25. Sapagkat sa time ni Pilato, sa time ni Nathaniel Kay na binasa ng ating pastor kanina, literally, kausap niya ang Panginoon. Amen. Ngayon sa time natin, spiritually, by faith, through Jesus Christ, kailangan kausap din natin ang Diyos. Kausap natin ang Panginoon. Okay, nasa paliwanag ni Apostol Pablo in chapter 15, verse 25, sa 1 Corinthians. Okay. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Wow. All need Shall shall bow. Philippians chapter 2, verse 9 and 10. Heaven, earth, and under the earth. So kung anong merong kapangyarihan sa heaven, sa earth, down to earth, sila ay susuko sa Panginoon. At lahat na susuko sa Panginoon kumikilala that He is the sovereign God in our time in the name of Jesus Christ. Sa panahon ni Paul, nung nasumpungan ng Panginoon, nanginginig si Paul sa takot. So, ang vision po ay kinikilala ni Paul na dumating sa kanya ang kausap niya mismo si Jesus Christ. Si Paul ay isang taong mandirigma, license to kill, masamang tao. Dahil sa tinawag siya ng sovereign God, nanginginig si Paul sa takot. In our time, in the name of Jesus Christ, as a King of Kings and Lord of Lords, siya ang tumawag sa akin at sa inyo. Siya ang nagbigay ng karunungan sa akin sa inyo. So lahat ng vision na sinunat ng mga propeta at dumating sa mga apostol at dumating sa atin by faith, panghawakan natin ito na may kalahik na pagtitiis. Amen. Amen. Hindi natin gagawin ang mga bagay laban sa sovereign God sapagkat ang vision ay hindi pwedeng hindi mangyari. Ito ay mangyari ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. So, ina-address dito lahat ng leader, maging ang mga followers sa time natin, dahil mismo si Apostol Pablo ay nagsalita dito. So, meron ba tayong time? Okay? Amen. Didiin na natin ayon sa katuwiran ng Diyos sa sulat ni Apostol Pablo hanggang sa Revelation. Sino itong tumupad sa lahat ng vision? At sino itong umupo sa kanan ng Ama? At sino itong pinaka-head of the church in almost how many thousands of churches today? Even Roman Catholic, even Veritarian, even any born again in our time. Okay, sabi nga na Sister Jesus Christ. Perfect. Okay. Number 1. 1 Timothy chapter 6 verse 15. 6:15. Amen. Ito po natin mabasa. Nasa kanyang kapanahunan ipinahag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Now, if we talk dispensation of time, itong time natin ay time na niya as a King of Kings and the Lord of Lords. Now, I am the heirs of all things through Jesus Christ, like you and like me. Also to all Christians in the whole universe. Okay. Tayo lahat ay kumikilala that He is the sovereign God na ang buong kapangyarihan ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Now, as the Christ believers, isasubmit mo yung full sovereign of God that you are the servants of the Lord today. Sapagkat, whether you like it or not, He is the King of Kings and Lord of Lords. Hindi na tayo pwedeng maglagay pa ng another King sapagkat nandyan na si Jesus Christ. And supposedly magpa-ilalim ka sa kanyang paghahari at the same time sa kanyang pagbubulo. Ang tanong, tiyak ba tayo na ang vision na mangyari? Amen. Kaya tiyakin natin ang mga vision na magkaroon ng katuparan sapagkat una ang dumanap na si Jesus Christ, tayo po nagmakaawa lang sa Diyos. Hindi tayo pwedeng pasiga, magaling-galingan. Sapagkat wala tayo, sabi ni Pastor Romando,
dumating tayo sa daigdig kanina, yung kanyang ginamit na scripture. Ubad. Yes. Amen. Babalik din tayong ubad. Ang purpose, bakit tayo nabuhay sa daigdig na ito? Para makita natin ang katuparan ng vision ng Panginoon Amen. na mangyari sa inyo at sa akin at sa ating pamilya. At dito po, ipinakita ni Paul ang sulat. Pagdating ng verse 16, 1 Timothy chapter 6, verse 15, ito po ang kanyang pag-recognize sa unawa na dumating po sa kanya. 15. Okay. Gusto namin. Nasa kanyang kapanahunan ay naipinahayag siya na mapalad ang tanging makapangyarihang hari ng mga hari. Ngayon, panahon niya ngayon para itaas natin ang kanyang pangalan. Amen. In the name of Jesus Christ, John chapter 17, verse 6, yung pangalan ito mula sa Ama na binigay sa kanya. Ngayon, pinakilala niya sa atin. At nung nakilala natin, hinayag natin siya sa panahon ngayon, sa kapanahonan ng Espiritu, Amen. that He is the King of Kings and Lord of Lords. At the same time, we are under His government. As a pastor sa Bishop, Minister of Reconciliation, Philippine International Missionary. Isipin niyo po, International Missionary. Gusto ba natin ito? Hindi. Gusto ito ng Diyos sapagkat ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng vision ng mga propeta at nagkaroon ng katuparan. So, last book, Revelation chapter 1, verse 5. 1:5. Hmm. At mula kay Hesus Kristo Yung, na siyang saksing tapat wow. na panganay ng mga patay Hmm. at pangulo ng mga hari sa lupa, Hmm. doon sa umiibig sa atin at sa nagtalag sa atin sa ating mga kasalanan Hmm. sa pamamagitan ng kanyang dugo. Wow. Ano pagsasabihin natin dyan? Ang daigdig ang mundo, binalaan na, bawal magdagdag ng bawal magbawas. Amen. Anong kaso? Ang magdagdag, dadagdagan ng Salo. ayaw natin na magkasalo. Ang magbawas, Babawasan ng karapatan ng buhay. karapatan o bahagi sa aklat ng buhay. Hmm? Ngayon, sa paliwanag na ito, ipinakita ko na ang lahat ay nakay Jesus Cristo o kay Jesus Christ. Sa English Bible, verse 5. In English Bible, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, Hmm. and the first begotten of the dead, Hmm. and the Prince of Kings on the earth, unto him that love us, and was us from our sin in his own King blood. above the earth, King of all kings in every nation. Amen. Ngayon, siya yung king. Ang king na ito ay hindi magpapasakop sa traditions of men. Ang king na ito ay hindi magpapasakop sa sistema ng ating kalendaryo na kaliwa sa itinakda ng Biblia if we talk ordinances of God. So tayo hindi pwedeng susunod. Hindi nga susunod ang king natin. Tayo susunod doon sa sistema ng daigdig. Anong nangyari? Okay, ito mo. At ayon nga sa ating narinig, yan ang ating tinutungtungan eh. Yan ang ating ginagisnan. At ibalik ka na lang sa Roman Catholic. Why? Because on that kind of understanding is not coming from God. The understanding that they receive, the prophet of God, is coming from our sovereign God. At dito, diniclare po as a King of King and Lord of Lord, si Christ hindi umayon sa takbo ng sanlibutan. Amen. Pastor, ang hirap niya. Gusto mo ba ng eternal life? Amen. Paano tayo mabubuhay, Pastor, kung magpakabanag tayo at wala na tayong gagawin kundi paglilingkod na sa Diyos? Paano yan ang masaya nating buhay? Bakit? Nung pinanganak ka, hanggang 30, hanggang 40, hindi ka pa nagsawa sa mundo? Hindi pa. O sige, magpatuloy ka. One day, sabi ng scripture, darating ang Panginoon, babaakin ka. Gusto mo ba diretsong interno? Hindi rin. Ayaw din. Our King and Lord of Lords are still alive until now. Forever and forever and forever. Amen. At nabigyan ng scripture, Pastor Armando, sa Tagalog, 5 5. hanggang 6. At mula kay Hesus Kristo na siyang saksing tapat na panganay ng mga patay
at Pangulo ng mga hari sa lupa, Mm. doon sa umiibig sa atin Mm. at nagkalag sa atin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Verse 6, at ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Subakan niya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan Ngayon, kailanman. kung gawin ng Diyos ang kaharian, ang mga tao na sumusunod sa Kanya, through Jesus Christ. Ibig sabihin, ang kalendaryo ng ating King ang susundan natin. Amen. Amen. Ang pizza ng ating King ang susundan natin. Sa atin nakita, Pastor, nasa Biblia. Hindi sundan ang kalendaryo ng sistema ng daigdig na ito. Amen. Sapagkat hindi yan ang kalendaryo ng ating King. Amen. Hallelujah. Ang kalendaryo ng ating King nasa Biblia. And that is why God introduced the Hebrew calendar. At dahil sa pagdami ng population, binigay ng Diyos ang kalendaryo sa atin para dahil ang dami ng tao. Kailan ka magbayad sa kuryente? Tingnan mo ang kalendaryo. Kailan ka magbayad sa iyong tubig? Tingnan mo ang kalendaryo. Kailan ka magbayad sa bangko? Tingnan mo ang kalendaryo. Anong oras pasok mo sa trabaho? Anong oras ang day-off mo? Yan ang gamit ng kalendaryo. But if we talk King of King and Lord of Lord, ang buong daigdig ay nagpasakop sa Panginoon. Kung anong kalendaryo ng ating King, yan ang ating kalendaryo din. Amen. Amen. Makuha natin yan. Amen. Hindi pwedeng kilalanin mo lang ang King, pero ang pagsunod niya sa King, ang celebration ng daigdig, ang kanyang ini-enforce. Yes, amen. Tingnan niyo po, ang ulo, si Kristo. Ang katawan, Aso. Kristo ba rin? Si Kristo simple. di ba po, ang ulo, si Kristo. Ang katawan, mga apostol. Tayo, partakers in the body. Now, kinikilala na si King of King and Lord of Lord. Siya yung ulo. Kung ang kalendaryo ng ulo, yun din ang kalendaryo ng katawan. Amen. At yun din ang kalendaryo ng partakers in the body. Hindi ka pwedeng kumuha ng ibang kalendaryo. Yung kalendaryo ng King, wala kang kalendaryo. Lord, bigyan mo kami ng kalendaryo. Mabuti nga ang Mercury Bird, nagbibigay na. Meron kayong kalendaryo. Meron po. Kayo po, Miklen, nagbibigay na sa aming kalendaryo. Okay, thank you. Kasi kailangan namin yun eh. Ngunit, kailangan din natin ang kalendaryo ng ating King. Binigyan tayo ng kalendaryo ng ating King. Kailan ang perfect New Year? Kailan ang perfect Passover? Kailan ang perfect Pentecost? Kailan ang perfect Feast of Tabernacle? Kailan ang perfect Sabbath? Kailan ang perfect first day of the week? Kailan ang perfect birth of Jesus Christ? Binigay sa atin yung pito ngayon sa tulong ng Diyos. At walang pwedeng gumiba dyan sapagkat ang bato na si Jesus Christ, bawat lalagpakan noon ay madudurog. Ayaw nating madurog. Isa pang scripture, pagkapatunay, Revelation chapter 17 verse 4, pagdating sa digmaan, 17 verse 2. paano tinilak ng scripture? Okay, At nararamtan ng verse 2 po ba? 14. 14. Chapter 17 verse 14. 14. Ito. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at siya ay dadaigin ng kordero sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya ng mga tinawag at mga pilit at mga tapat ay nananaigdig. Kanina, ang buong daigdig magpasakop sa Panginoon. Amen. Amen. Ibig sabihin, sa gira na ito, spiritual matter, 100% ang mundo maghanap sa Diyos. Ang kasama ni Jesus Christ, mga tapat at pinili. Ibig sabihin, itong mga tapat na ito at pinili, ang kalendaryo ng kanilang sinusundan, yung bigay ng King. Amen. Hindi bigay ng sanlibutan. Amen. Mananalo sila sa war na yan. Yes. At sila yung mga taong tatanggap ng mana ayon sa pinangako ng Diyos sapagkat sila ay nagtiis na habang sila nagtitiis, lumakad siya ayon sa kapuliran ng Diyos. Amen. At the same time, sila ay nagpapasakop doon sa King of King and Lord of Lord and no other one in the name of Jesus Christ. So, this war spiritually in our time. Sabi ng Diyos, nagkaroon ng kayo ng katulpuan. Sapagkat ang malilikod dyan, yung laban sa kalooban ng Diyos. So, mahirap po magtiis
after and how many months walang nangyari. Tayo nag-PA sa maraming pagsubok. After and how many years, nag-grow up ang ating spiritual relationship sa Panginoon. Habang dumadami ang problema, lumalago ang ating kaisipan at lalo binigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos sa tulong niya sapagkat tayo ay nagsisikap na magpailalim sa kanyang pagbulan. So, wala tayong pangangailangan, nalangin tayo sa Panginoon, pinagpapala tayo ng Diyos. Tayo ay umaasa sa Diyos at may ginamit ng Diyos na instrumento para makasurvive tayo sa marami kong problema sa daigdig nito. Body, soul, and spirit, lahat ng tayo mo. So, war na ito, hindi tayo kasalit na malilipot. At ang gagamitin ng Diyos ang mga pili at ang mga katas. So, ito po ay gira, but it's not a third world war, literal. Ito po ay war spiritual. Amen. Pag gumamit ka ng Gregorian calendar sa celebration ng paglilingkod sa Diyos, Yun yung gira siya. yung gira na yan, talo ka. Okay? Pag gumamit ka ng Hebrew calendar, panalo ka sa gira. Yes, amen. Sapagkat ang weapon ng ginamit natin, hindi sa laman at dugo, kundi ang kapangyarihan mula sa Diyos, walang iba ang kanyang salita. Jesus Christ, He is the knowledge in the power of God. Last verse, chapter 19, verse 16 ng Revelation. 19 verse 16. Bilang pasamantalang pagtatapos. Verse 11. Ganito po ang ating mababasa. Chapter 19, verse 16. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit Yes. at sa kanyang hita. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. No other one. And that King and King and Lord of Lord in the name of Jesus. Jesus Christ. Amen. So, thanks to the Lord na ang vision na ito ay nagkaroon ng katuparan mula sa mga propeta ng Diyos ng ating paglilingkod sa Kanya. It's not a kind of injustice service of the Lord. Also, it's not a kind of wickedness of the flesh, but the sovereignty of God is in us in the name of Jesus Christ. The word reflects sa atin ay inalis ng Diyos na magkaroon tayo ng kahiluhunan, kapayapaan, at kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon na hindi tayo naguguluhan. So sa lahat ng naguguluhan, sa nakikinig sa aral ng Diyos, isurrender niyo sa Panginoon ang inyong sarili. Dahil maaaring naguguluhan kayo. Huwag kayo magpipretend na malakas. Sapagkat sabi niya Apostol Pablo, baka inisip niyo kayo ay nakatayo pero buwal na. So, huwag natin piliting labanan ang katwiran at kapangyarihan ng Diyos. Sa magang ito, pansamlat na ikatapos, God bless po sa lahat ng kikinig at sumusubaybay at sa lahat ng ating mga kaibigan sa local international. Happy first day of the week. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Hallelujah.